Hello sa inyo mga kakilabot, at ito ang una nating kwento sa ating YouTube channel. Kung bago ka lang sa aking channel ay mag-like, share, subscribe ka na. Ang pamagat ng kwento na ikikwento ko sa inyo ay White Lady sa Lumang Bato. Ika-17 ng Abril 1998. Hindi ko alam kung bakit ko sinusulat ito. Baka para lang gumaan ang loob ko, o baka para may makaalam kung sakaling hindi na ako magising bukas. Noong isang gabi, kasama ko ang barkada. Naginuman kami tapos naisipan nilang puntahan ang lumang bahay na bato sa baryo. Sabi nila, matagal nang walang nakatira roon, pero alam ko ang mga kwento. Isang dalagang namatay doon, ginahasa ng mga sundalo, at mula noon hindi na natagpuan ang kanyang kapayapaan. Ayoko sanang sumama pero pinilit nila ako. Matatakutin ka talaga, biro nila. Paglapit pa lang namin, bumigat na ang dibdib ko. Ang hangin, malamig na parang galing sa loob ng kuweba. Tahimik ang paligid, walang ingay, kahit aso walang tahol. Pagpasok namin, amoy luma at bulok ang sahig, pero may isang amoy na hindi ko makalimutan, parang kalawang, parang dugo. Pag-akyat namin sa hagdan, may narinig kaming iyak. Iyong iyak ng babaeng sugatan na uupos. Tumigil kami, pero binuksan ng hangin ang pinto sa itaas, at doon ko siya nakita. Isang babae na kaputi na katalikod. Mabagal siyang lumingon at nang makita ko ang mukha niya, muntik na akong sumuka. Maputla, butas-butas ang pisngi, parang tinadtad ng sugat, at ang mata niya, hindi mata ng tao. Puro pula, puro dugo. Nagpatakbuhan kami. Hindi ko na alam kung paano ako nakalabas. Pero si Carlo, hindi nakasama. Naiwan siya. Kinabukasan, binalikan namin siya kasama ang ilang tao. Nakita namin siya sa loob, nakaupo sa malamig na sahig, tulala. Buhay pa siya, pero parang wala na ang kaluluwa niya. Hindi na siya muling nagsalita. Paulit-ulit lang niyang binubulong. Doon siya, nasa taas, hinihintay niya ako. At sa bawat bulong niya, nakikita ko sa mga mata niya ang parehong nakita ko sa babaeng iyon. Yung sakit, yung galit, yung pagdurusa. Kaya sinusulat ko ito ngayon. Dahil tuwing ipipikit ko ang mata ko, nakikita ko pa rin siya. At natatakot ako. Dahil kagabi, habang nakahiga ako sa kwarto, may narinig akong iyak ng babae sa may bintana. At nang dumilat ako, may nakaputing nakatayo sa kalsada, nakatitig sa akin.